Hi guys, welcome back po muli sa ating channel, and for today's video ay pag-uusapan po natin ang Goliros Earning App. Okay? So, bago po ang lahat ay sana po ay mag-subscribe po kayo sa ating pong channel para po notified kayo sa mga future videos natin. Marami po mga nag-comment sa ating pong YouTube channel na pakialaman mo na ang lahat, gumawa ka na ng kung ano-anong mga content, wag lang po yung Goliros, wag mong pakialaman yung Goliros kasi nga siyempre kumikita sila at iniisip nila na bakit nyo ba sisiraan ng Goliros? Legit nga ito eh. Hindi nga ito scam. I have nothing against Goliros po. Ang akin po mga kapatid, ang nanay ko ay member po ng Goliros at para po sa kaalaman po ng lahat, ay ang video pong ito ay hindi po para siraan yung Goliros o kung ano-ano pa man. Basta, magbibigay lang po ako ng informasyon. At yung akin pong sariling opinion ay akin pong i-share sa inyo sapagkat maaring magkaroon po tayo ng problema later on kung magkakaroon ng problema ang Goliros, no, at hindi ko po kayo napagsabihan. Ako po ay member ng GMR at alam natin ang GMR ay nag-evolve na into another scam platform. Meron na naman silang ginawang platform na hindi tawag nito, hindi ganun ka ayos kasi inulit lang nila yung dati, no? So sila lang din yun nandun sa grupo po ng mga GMR. Pero sa ngayon po, nais ko lang pong ibigay po ang akin pong mga kuro-kuro tungkol dito sapagkat kung ikaw po ay mag-i-invest ng first level, parang 1.4 yata yun, 1.5, kikita ka po ng 50 o 49 pesos. And then second level is 5,000, kikita ka naman ng 170. Kung atin pong isipin mabuti, that is sa first level 1.4 and 49 pesos, halos 4% o 3% mahigit mga kapatid. So 3% mahigit. Kunyari lang ay dahil hindi naman po sila nag-ooperate ng holiday at saka ng weekend. So let's say 20 na lang, 20. So 23 times 20 is 60, no? 60% sa isang buwan o halos sa isang buwan lang ay halos nakuha mo na yung iyong tawag nito, ng iyong capital. Sorry, capital po. Nakuha mo na yung capital mo, na-return na yung capital mo at ang kailangan mo na lang ay mag-invite para meron ka ring doon, meron ka ring share money or parang sharing profit pag naka-invite ka. So, ang problema po niyan, syempre, pag marami na yung na-invite mo, tapos biglang magsara, sinong sisisihin? Yung Goliros? Hindi po. Hindi mo makikita yung Goliros, no? Hindi ko po sila sabi na magsasara ang Goliros, pero ito po yung mga bagay-bagay na gusto ko pong i-share sa inyo, baka hindi niya po napapanood. So, meron po tayo dito sa atin pong TikTok. Kilala niyo po yan, ano? Si Donarly. Ayan, papakita ko po sa inyo para, ayan, no? Para nakita niyo po. So, sinabi po niya na siya rin po ay member po ng Goliros. And then, na-promote po sila dahil ang dami po nila na-invite. And then, nagkakaroon po sila ng mga charity. Actual, 3 charity na po ang kanilang nagawa. Ngunit, nung sila po ay nag-decide na ubos na siguro nila yung kanilang invites, wala na silang na-i-invite, ay nagkaroon na po ng problema dahil sinabihan sila ng mga recruiters na bakit hindi na kayo gumagalaw, dapat ay gumagalaw kayo dahil sobrang tagal nyo na dyan. At syempre, akala nila ay ganun-ganun lang. Siguro, inaway nila yung manager nila. Nagkaroon ng problema. Inalis po silang lahat doon sa kanilang linya. O, di ba? So, ito po, panoorin nyo na lang po kung gusto po ninyo. No? Ayan po. So, for now, ay talagang sabihin nyo sa akin na hindi po pwedeng mag-close yan. Wala naman po akong sinasabi. Hindi naman po ako propeta na sasabihin ko na mag-close na next week. Pero ako, napaniwala din po ako ng GMR eh. Okay? Napaniwala din kami ng GMR. Actually, hindi lang po yan bago. Hindi lang po bago yung mga ganong scheme. Kahit pa po nung wala pa pong online, wala pa pong internet, uso na po ang ganitong scheme na kung saan o-offeran ka ng too good to be true. Nag-umpisa po sa aming mismo LDM, no? LDM.
Magbibigay ka ng 100, bibigyan ka ng 34 pesos, 34% sa loob po ng isang buwan. Samantalang itong GMR ay 60% mahigit sa isang buwan. Dumaan po tayo sa Kapa. Kung sino po ang dumaan sa Kapa dito, Kabus Padatuon. Actually hindi naman po siya nag-shutdown in a sense na nawala po yung mga tawag nito, mga CEO or yung company manager or may-ari na si Pastor Kibuloy tuloy. Pastor Apolinario. Pero doon sa kanyang statement kay Bato de la Rosa ba 'yon? Ang sabi kasi ni Presidente, i-close yan dahil yan po ay Ponzi scheme. At kung masaturate na yung lahat ng mga tao at wala na pong mailagay pa, ay mag-shutdown na rin yan pusa. Alam po ang sabi niya? Ang sabi lang po niya ay, kailan masaturate? O, kailan mauubos lahat ng tao na sasali sa Kapa? So, in that answer po, ay nagbibigay po sa atin ng highlight na yun pong Kapa ay talagang Ponzi scheme. Gawa ng kailangan po palang inaantay lang po pala na maubos, masaturate yung lahat ng mga tao na sumali po sa Kapa. So, in that sense, ay masasabi natin na okay, Ponzi scheme po yan. Ponzi scheme, ibig sabihin ay yun pong mga binabayad sa atin ay galing na din po sa atin, yung atin pong inilagay na pera. So, ito lang po yung aking mga nakita na mga red flag, no? Red flag sa Guleros. Number 1 po, napaka-unrealistic po yung natawag na 3%, 3.5%, 49 pesos per day sa pagpipindot lang po ng ilang picture ba yon? 5 picture. At hindi po totoo ang tawag nito, ang rating na yan. Hindi po totoo yung rating na yan. Kasi kahit tingnan nyo po, kahit mag-hire kayo ng IT, yung mga connection po nung picture doon sa may-ari ng picture ay wala rin pong ganun. Walang connection yun. So, ibig sabihin, inilagay lang po nila yan doon sa kanilang platform at hindi po talaga yan pagmamay-ari ng ibang tao. Kung hindi, ay kinuha lang po nila yung mga picture na yan. So, unrealistic po yung platform. Number 2 po, ay kung legit po ang tawag nito, earning up na yan, ay bakit kailangan po maglagay ng pera? Alam niyo po ba na ang sinasabi po ng SEC na sa investment po ay kailangan po meron pong product na return na umaabot po ng at least 60%. Okay? 60% po yung product na makikita mo pag nag-invest ka into a company. Tapos, isa pa po, pag nagbayad ka po ng mag-invest ka, magbayad ka ng tawag nito, ng GCash. Hindi po yun tawag nito, legit yung kanilang transaction sa GCash. Kung hindi, lang talaga siya, pachi-pachi lang. Pachi-pachi lang po yun. Number 3 po ay walang sapat na impormasyon yung mga tao sa Guleros. Sino po ang CEO? Sino po ang organizational chart? Sino po yung laman ng Guleros po, ng platform? Sino po yung hahabol natin pag mawala po yung Guleros platform? Tsaka higit sa lahat po, number 4, i-search niyo po sa SEC. SEC sa Securities Exchange Commission. Meron naman po yan eh. Ito po oh. Ayan po oh. Nakita ko po sa yan. Ayan oh. Check nyo po dyan. Hindi nyo po makikita ang Guleros. Wala po silang registration sa Pilipinas. So, dapat po hindi po sila nag-ooperate sa Pilipinas. And number 4 po ay posible itong Ponzi scheme kasi yung mga grupo na hindi na nakaka-invite ay pinapatigil na po. Napatigil na. Pag-aawayin mo yung tawag nito, yung manager, ay kuklose ka nila. Ito na po yung patunay ha. Ito po sila ay na po ito ha. Ayan, na-close na po yung kanilang mga account, nag-freeze na po. Wala na po sila. So, para sa kanya, sabi niya, okay naman daw kasi nakabawi na sila. Ang problema po doon po sa kakalagay lang.
ano po ang ating gagawin doon sa mga nakakalagay lang. Kawawa naman po sila. Hindi natin alam kung sino hahabulin natin actually kung mag-close po yung gulero. Sino habol natin yung nag-recruit sa atin? Kawawa naman yung nag-recruit sa atin, ay tao lang na yung gusto kumita. At higit sa lahat po, kung tayo po ay talagang, siyempre sa hirap ng panahon ngayon, lahat po ay gustong kumita. Lahat po ay gustong kumita. How much more yung may-ari po ng guleros na yan? Mas gusto nilang kumita ng malaki. Kaya gusto nila na kayo ay mag-recruit para kayo ay ma-shoot sa banga. So hanggang dito na lang po yung akin pong tawag nito, vlogs. Kung meron pong mga nagagalit, pasensya na, pero ito po yung aking analysis. Hindi po tayo pinanganak kahapon para sabihin natin na legit po yan. Pero kung kumikita pa kayo hanggang ngayon, it's good for you. Pero kung halimbawa ay kung naman nating sabihin na ma-close na kasi baka hindi makabawi inanay ko, baka malungkot naman. Pero paalala lang po sa lahat, mag-isip po muna bago maglagay ng pera. See you po sa ating next video.